Hello, 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 my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, 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 my dear collective reading. Umpisa natin ang reading sa pagkuha ng sitwasyon mo, and then susundan natin, my dear, ng message galing sa ating mga spirit guide, message galing sa kanila, advice galing sa kanila, my dear. So, yun ang magiging pinaka-last part ng reading natin. Pero for now, punta muna tayo, my dear, sa situation. Okay. And kung mapapansin mo, my dear, sa pinakauna ng video na to, my dear, may mga nakita ka na mga track doon. Yan ay actually track ng aking kaibigan na gusto niyang i-dispose, gusto niyang ibenta. So, nagpresenta ako, my dear, na tutulungan ko siya na ma-dispose yan. So, if you are interested, my dear, sa mga ganyan na klase ng sasakyan, ilalagay ko yung aking Facebook page. Message me, my dear. Ang mangyayari dyan is i-message mo ko and then ipo-forward kita sa kanya para kayong dalawa, my dear, yung mag-usap sa presyo at sa kung ano man, my dear, yung itatanong mo tungkol dun sa sasakyan. Okay? So, my dear, let's go na tayo. Punta na tayo, my dear, sa yung reading. Kunin natin yung situation mo. Okay? Sitwasyon ng ating Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan natin. Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari po sa ating mga air sign? Okay? We have here the Queen of Wands. Queen of Swords, sorry. Okay? Si Queen of Swords is very elegant. Okay? Kung makikita mo dyan, parang very elegant yung nakukuha ko sa kanya na energy. Okay. Parang mayaman na tao ang nakukuha ko dito. Okay. Maganda ang pananamit, maganda ang itsura, makinis na balat. Okay. Ayan o, kitang-kita naman sa picture, di ba? Oh, very, very nice. Sa tarot, si Queen of Swords kasi is nagre-represent siya, my dear, ng energy na parang meron kang, for example, parang meron kang question, meron kang tanong sa utak mo, my dear, sa mga oras na to. Alam mo na yung sagot, pero gusto mo pa rin makita yung, kunyari, magkakasakit ako nito, parang gano'n. Alam mo magkakasakit ka. Imbis na uminom ka ng gamot, ang gagawin mo, hihintayin mo hanggang sa magkasakit ka. Imbis na mag-ingat ka, hindi ka mag-iingat. Ang gagawin mo, isasagad-sagad mo yung sarili mo hanggang sa magkasakit ka. Example lang yan, my dear. So, yung energy ng Queen of Swords is more on parang, you know something na mangyayari, alam mo na mangyayari ito, pero parang hindi ka satisfied, my dear, doon sa intuition mo, doon sa nararamdaman mo na mangyayari itong bagay na to. Okay, so tingnan natin. Let me see. Nararamdaman ko rin kay Queen of Swords yung confident, okay? Confident, parang napaka-confident na confident siya, okay? So, tingnan natin. We have here, natural disaster, okay? So, ito, my dear, bagyo. Okay, bagyo, parang may pagsubok, okay? So, sa mga oras na to, my dear, alam mo na dadaan ka sa isang pagsubok. Okay, alam mo na baka bukas uulan, or baka may bagyo na parating, or baka bahain kami, or baka magkaroon ng kulang sa pagkain, or yung parang ganon. Alam mo, my dear, okay? Alam mo. Pero you still act like the Queen of Swords, okay? Very elegant, very, ayan, talagang relax lang yung energy mo, my dear. Okay? Super, super relax lang yung energy mo. Wala naman ako sinabing mataranta ka or mag-hysterical ka. Pero, alam mo, deep inside your heart, my dear, na may parating. May something na parating on your way. Okay? Natural disaster. Okay? Ano to, my dear? Pwede nating example, bagyo or something na natural na pinagdadaanan ng lahat ng tao, my dear. Pero, I can feel na parang hindi kaaya-aya yung magiging pakiramdam sa sitwasyon na to. Okay? Alam mo, nararamdaman mo na may parating. Okay? Alam mo. Pero baka dinidedma mo lang, ini-ignore mo lang. Okay?
So, tingnan natin, my dear. Next card. Tingnan natin. Or baka meron kang ginagawa, tapos alam mo, my dear, na may something na mangyayari dyan sa ginagawa mo na yan, pero ginagawa mo pa rin. Ang pinaka-point nito, my dear, air sign, is you are aware. Alam mo na merong posibleng mangyari. Okay. At kung ano yung mangyayari na yon ay hindi ka aya-aya. Kasi meron ditong natural disaster. Okay? So, tingnan natin. Parang naglaba ka. Naglalaba ka, pero alam mong uulan. O, di ba? Ganon. So, tingnan natin. Nararamdaman mong uulan, pero naglaba ka. Okay? So, tingnan natin, my dear. Yun ang nakukuha ko na energy dito, ha? So, once again, nasa situation pa lang tayo, sitwasyon mo. Okay? Sabi dito, I want to tell you how I feel. Okay. I want to tell you how I feel. I feel. Okay. So, posibleng wala kang mapagsabihan sa mga oras na to. Baka wala kang makausap. Tingnan natin. Kasi I want to tell you how I feel. Okay, tingnan natin. Kaya siguro nananahimik ka or hindi ka nagre-react kasi baka wala maniniwala sa'yo. 'Di ba? Parang sa manghuhula lang yan eh. Pag sinabi mo, uulan, walang maniniwala sa'yo. Kasi, 'di ba? Baka siguro ganon yung sitwasyon mo kaya hindi ka nagre-react. Pero ang maganda dito, my dear, is kahit hindi maniwala ang lahat sa'yo, basta ikaw, safety. Okay? Or subukan mo pa rin sabihin, 'di ba? Malay mo, 'di ba? Pero there is something na mangyayari. Definitely merong mangyayari dito, my dear. Okay? Tingnan natin. Okay? Okay. Sabi mo dito, I have lost all control of my life. I keep messing up. Okay? So, nang nangyayari dito, my dear, I lost control with myself. Nawalan ka ng control sa sarili mo. Okay? For some of you, my dear, alam na siguro ninyo mali yung ginagawa nyo, pero sige ka pa rin na sige. Okay? Sige ka pa rin na sige. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Definitely, itong card na to sinasabi na meron kang ginagawa ngayon, my dear, na dapat hindi mo na ginagawa. Kasi alam mo na may mangyayari in the future. Okay? Nagbigay na ako ng mga example kanina, my dear. Kagayang alam mo magkakasakit ka, imbis na inuman mo ng gamot, sige pa rin. Alam mong hindi maganda yung ginagawa mo, pero sige pa rin. Okay? So, definitely may something na mangyayari. May something na mangyayari dito, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Natural disaster siya, my dear. So, ibig sabihin, lahat pinagdadaanan to. Lahat pinagdadaanan to. So, ang tanong ko dito is, ano tong mangyayari na to? Okay? So, imamatch natin ngayon, my dear, yung pakiramdam mo at saka yung sasabihin ng card. Okay? Kasi by this time, my dear, habang pinapanood mo to, baka napapaisip ka, ano kaya yun? Ngayon, imamatch natin sa sasabihin ng card, ng mga spirit guide, at saka doon sa iniisip mo. Ngayon, pag nag-match na yung dalawa na yun, alam mo na kung anong gagawin mo. Okay? Kasi definitely, my dear, ang nakukuha ko dito, meron ka dapat itigil. Dapat meron kang i-stop. Kasi kung hindi mo i-stop yung ginagawa mo, parang may something na mangyayari. Parang ganon. May something na okay. Hindi naman siya as in like, ikaw lang, para sa'yo lang. I can feel na parang lahat ng tao pinagdadaanan to. Okay, parang ganon. It is just more on parang hindi ka lang prepared or parang hindi mo lang gugustuhin yung pakiramdam na yon. Okay, tingnan natin. Next,
Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan natin. We have here the energy of the Fool card. Baka yung iba niloloko mo yung sarili mo, my dear. Kasi ang Fool card yan eh. Representation ng katangahan. Okay. Baka niloloko mo yung sarili mo or pinapaniwala mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman totoo. Okay? Once again, uulitin ko. Representation ng katangahan. Posibleng pinaniniwala mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman totoo. Okay? Ngayon, dahil naniniwala ka doon sa bagay na yon, maski hindi naman siya totoo, pwede ka ipahamak niyan, my dear. Tingnan mo, mahuhulog siya sa bangin. So, definitely, merong something na mangyayari dito. Yun ang nararamdaman ko talaga paulit-ulit. Kasi parang hindi mo tinatanggap yung totoo na tama, hindi mo tinatanggap yung totoo na hindi totoo to na sabi mo nga dito, I have lost control of my life. I mess up everything. Ayaw mong tanggapin, kung dito ko lang ibabase, my dear, ayaw mong tanggapin na kung paano mo pinatatakbo yung buhay mo ay mali. Mali yung mindset mo, mali kung paano mo pinatatakbo yung buhay mo. Eh, posibleng ayaw mong aminin to, my dear. Okay, kasi sabi mo dito, I have lost control. Hindi ko pwedeng dayain to, hindi ko pwedeng ipeke to, my dear. I have lost control of my life. I have lost control of my life and I keep messing up. Ibig sabihin, my dear, pag pinagpatuloy mo yan, lalong gugulo at lalong magiging komplikado ang lahat. Okay. Let's go. Ang pinaka-ano dito, my dear, is paki-analyze ngayon kung ano yung ginagawa mo na posibleng hindi totoo o nangyayari sa buhay mo na hindi totoo. Kasi definitely kailangan mong aminin dito, my dear, na may nangyayari sa buhay mo. Baka nabubuhay ka ng marangya, maski hindi ka naman talaga mayaman. Tigilan mo yan. Papahamak ka yan. Okay? Kasi tingnan mo dito si Queen of Swords, bihis na bihis. Napaka-elegante. Okay? So, tigilan mo yan. Magpakatotoo ka. Okay? Tingnan natin. Let me see. Kasi, pag humagupit na, my dear, yung kunyari kagaya nito ha, I'm just setting some example. Ito, nagyayaman-yamanan ka dito, nagaganda-gandahan ka kay Queen of Swords. Pag humagupit na talaga, my dear, yung natural disaster, nagmahal lahat ng bilihin, 'di ba? Paano ka makakasabay doon kung wala ka naman talagang pera? Oh, 'di ba? Oh, parang ganon. Pero sa energy ng Fool card kasi dito, maliwanag na para kang naniniwala doon sa kasinungalingan na 'yon, or naniniwala ka doon sa kasinungalingan na 'yon. Baka meron nagsisinungaling tapos naniniwala ka, or ikaw mismo nagsisinungaling ka tapos naniniwala ka na doon sa kasinungalingan mo, or komplikado tong reading na to. Basta ang problema nitong reading na to nasa iyo. Okay, tingnan natin, my dear ha. Next card tayo. Once again, ang ginagawa natin is collective reading. Sa mga hindi nakaka-resonate, umilag kayo. Okay? Kasi hindi ako mag-sugarcoat. Let's go. Let's go. The Ace of Swords. Kailangan ng pagbabago, my dear. Meron kang kinakailangan baguhin. Mindset mo. Kasi Ace of Swords yan. Yung iniisip mo, my dear, hindi porkit alas siya, hindi porkit Ace of Swords siya, okay siya. Ang Ace of Swords kasi is 50-50 good, 50-50 good, 50-50 bad. Okay? So, kailangan ma-balance mo yung mga iniisip mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay, ma-recognize mo yung totoo sa hindi. Pag-aralan mo yan. Okay? Pag-aralan mo na makita mo yung totoo sa hindi. Kasi para hindi ka nalalansin ng ibang tao, hindi ka nalililang ng ibang tao. Okay? At the same time, hindi ka rin nagmumukhang tanga. Okay. Tingnan natin, my dear ha.
Next. The Two of Pentacles. Okay. Problema sa pera, my dear. May parating na problema sa pera. Definitely. Pag hindi mo inayos at hindi mo tinuwid yung isip mo, may malaking problema sa pera, my dear. Okay? As in, sobrang laki. Okay? Oh, tingnan natin. Ano ba to? Wait lang ha. Double check ko lang. Nagsama yung ano. Okay. Ayan. Tingnan natin next. Next. Tingnan natin. Definitely problema sa pera to. The Knight of Cups. Kailangan mo, you are dreaming, my dear. Nananaginip ka ng gising, yun na nakukuha ko dyan. Okay? Mayroon malaking problema sa pera, my dear. Okay, the Queen of Wands, okay? Sa energy ng Queen of Wands, magdadahan-dahan ako sa mga bagay na gusto ko, sa mga gagawin ko. My dear, alam mo na merong consequence to. Alam mo na merong consequence to. Ngayon, kung ayaw mong papigil, wala naman tayong magagawa kasi gusto mo yan. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo dito, my dear, magpakatotoo ka sa sarili mo. Recognize mo yung totoo sa hindi. Okay, kasi parang nakikita ko dito yung iba sa inyo is nabubuhay sa fantasy. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Okay. Parang lumalabas kayo sa mundo na parang everything is okay, pero deep inside, hindi naman. Okay? So, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, definitely, ang parating na problema, my dear, in the near future is may kinalaman sa usapin ng pera. Yun ang sinasabi dito. Pero kaya mo siyang kontrolin by admitting ngayon pa lang yung mga maling gawain mo. I-admit mo yung mga maling gawain mo and everything will be okay. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating collective reading, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.